Sara Duterte, mga kababayan. Baste Duterte at Pulong Duterte, kung napansin ninyo, mga kababayan, si Sara Duterte, binabakbakan ang Armed Forces of the Philippines. At ginawaan pa nga nila, noong panahon na nasa DepEd pa siya, ng peking resebo na tumanggap daw ng 15 million. Dahil doon sa tinatawag niyang Youth Conference. Ayan, naalala nyo yon? Na nagreklamo ang AFP or Armed Forces of the Philippines or nga kasundaluhan na bakit ginawaan sila ng peke na resibo na tumanggap daw sila mula sa DepEd ng 15 million confidential fund. Ang sabi ng Armed Forces, wala silang natanggap. Ngayon, bukod kay Sara, binabakbakan ni Sara itong Armed Forces, si Baste naman binabakbakan itong PNP. Nako po, kapulisan. Ito Ito mga kababayan. Ipapanood ko sa inyo, Diyos mio Marimar. Armed Forces of the Philippines, binira ni Sara. Ito Ay, paliwanag ko yan sa inyo mamaya. Easy 5-star hotel. Parinig ko lang sa inyo. Tignan nyo, nananahimik yung Armed Forces at PNP. Binibira nila, mga magkakapatid. Hindi pinatulan ng Armed Forces of the Philippines ang mga patutsada ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paggamit ng EDCA sites para sa humanitarian assistance and disaster response ng Philippine Air Force. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Francis Folbe. Nagsagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa mga lugar na pinakanasalanta ng magkakasunod na bagyong Pising, Dante at Habagat. Gamit ang Black Hawk helicopter, lumipad ang mga opisyal ng Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development sa Pampanga, Bulacan, Bataan at Tarlac. Kita ang lawak ng mga sakahan at residential area na lubog sa baha. Bahagi ito ng humanitarian assistance and disaster response ng Philippine Air Force. Nakipagbayanihan sa 11th Infantry Alaclan Division at Joint Task Force Orion ang Sulu LGU para maghatid ng tulong sa mga apektado ng magkakasunod na bagyo at habagat. Lula ng C-130 ng PAF ang 200 mula sa 2,000 sako ng bigas at 300 kahon ng relief items na dumating sa Villamor Air Base para maipamahagi sa mga nasalanta. Una na rin sinabi ni Defense Secretary Gibo Chodoro na handa ang US Indo-Pacific Command na umalalay sa HADR efforts ng pamahalaan. Ginagamit din ng EDCA sites para mas mapabilis ang tulong sa mga kababayang nangangailangan. Pero di kumbensido si VP Sara Duterte. Unang-unang, kailangan siguro natin tanongin, kung totoo ba talaga na yung mga EDCA sites ay gagamitin for disaster preparedness and disaster response o sinabi lang yon para lang may masabi patungkol sa EDCA sites. Sagot ng AFP. We do not actually address critics at this time, no? We actually report what is happening on the ground. So we can assure the Filipino public na ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas is closely working with all other government agencies and non-government agencies. Kita nyo, mga kababayan, hindi ka ba nahiya niyan, Sara? Armed Forces of the Philippines, hindi nila trabaho ang mamigay ng tulong kaya hindi sila politiko. Dapat ikaw nga na mamimigay ng tulong pero ang putang inang ginawa mo, pumunta ka lang ng dahig at ang buhay lang ng tatay mo ang siniguro mo kaysa sa taong bumoto sa'yo. Tapos pupunain mo pa. Eto mga kababayan, napasok na sa isipan ko. Hindi nyo ba na-realize na ang kapal ng mukha ni Sara na tatakbong presidente sa 2028? Ngayon, ganito yan. Siyempre, tatakbo siyang presidente sa 2028. Ang kapatid niyang si Baste, kinakalaban ang PNP. Sino si Baste? Duterte. Si Sara Duterte, kinakalaban ang Armed Forces. Sino si Sara? Duterte. Pag naging presidente si Sara, pag dumating ang panahon na hindi magustuhan ng taong bayan ang pamumuno niya, kapag nagkudita, sa tingin ninyo, tutulungan siya ng PNP at Armed Forces? Tanong ko lang sa inyo, mga kababayan. Hindi ba to magiging hadlang or conflict sa ginagawa nilang magkakapatid? Kapag naging presidente si Sara, kapag puro kapalpakan ang ginagawa niya at magprotesta ang taong bayan,
may possibility na hindi siya tutulungan ng Armed Forces at ng PNP. Di ba? Kasi ngayon pa lang, yung kapatid niyang si Baste, binababoy ang PNP, si General Torre. Ito naman si Sara, ang tirada niya, ang Armed Forces of the Philippines. Pag dumating ang panahon, na guguluhin ng taong bayan ang pamumuno ni Sara kasi gusto nga daw niya maging presidente sa 2028. Sinong tutulong sa kanya na Armed Forces at PNP kung binaboy na niya? Di ba? Yun ang problema. Ang kaso may mga DDS na pulis. Wala naman akong pakialam kung pulis yan. Ang problema kasi, yung mga matataas na opisyal ang binabara niya. Hindi naman, tignan ninyo, sa tingin ninyo ang Coast Guard tutulong kay Sara yan? Hindi. Nung panahon na nakipagbakbakan ang Coast Guard sa West Philippine Sea, ni isang statement ni Sara, wala kang narinig. Merong Coast Guard na putulan ng daliri. Merong Coast Guard binumba ng tubig, tinaga ang rubber boat. Wala kang narinig na statement mula sa Office of the Vice President. Coast Guard, PNP, Philippine Navy at Armed Forces, wala kang aasahan dyan, Sara. Maniwala ka sa akin. Maliban sa mga retired. Anong mapapala mo sa mga retired? Kadalasan sa mga nagre-retire dyan, hindi na nga halos yan hindi na nga tumatayo mga titi niyan kay mga matatanda na yan Alangan matutulungan ka ni Dado. Tignan mo si Dado, asaan si Dado ngayon? Nanahimik ang kayabangan. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag si Sara ang maging presidente sa 2028 at magkakagulo ang Pilipinas, wala kayong aasahang tutulong na Armed Forces at PNP sa kanya. Ngayon pa nga lang, binaboy na niya Baka nakalimutan ninyo mga kababayan, ginawaan nila ng peking resibo na tumanggap daw ng 15 million ang Armed Forces. Dinamay nila dyan sa pambubudol at pagnanakaw nila sa confidential funds sa DepEd. Di ba? Hindi tayo nagsisinungaling dito. Ito yung katotohanan, mga kababayan. Continue natin muna to. Iisa lang po ang puso natin dito. Ang role po natin is tumulong. Wala po tayong ibang intensyon. But tulungan ang ating mga kababayan na nagiging biktima po nitong sakuna. Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng mga sundalo sa lahat ng lugar na naapektuhan ng bagyo. Sabi ni Dulce Ates, baka daw gilit ako sa liig pag nanalo si Sara. Ba't ako magigilit? Sino ba si Sara pag nanalo siya? Magbabago ba buhay mo? Pag nanalo si Sara, magbago ba buhay mo? Tangina ka? Ngayon pa nga lang, ang baho ng hininga mo, hindi mo nga ma-resolba. Kala nyo siguro pag nanalo si Sara, magbabago mga buhay ninyo? Mga DDS? Putang ina ninyo. Ngayon ang isipin ninyo. Si Sara, mamamatay billionaire. Kayo mamamatay kayo worker, dukha, mahirap, bobo, tanga, inutil. Pangit ang lahi. Yan ang totoo, mga DDS. Wala kaming pakialam kung maging presidente si Sara kaya hindi magbago ang buhay ninyo. Pag naging presidente yan, nanakawan at kinanakawan yan. Akala ko siguro try nyo mga DDS, magsaksakan kayo dyan. Tignan ninyo kung may Sara bang lalapit sa inyo at sabihin condolences. Wala. Tignan nyo yung mga OFW yung DDS sa Qatar, yung mga bobo na tanga-tanga na nagrally. Nakulong. Tinulungan ni Sara? Wala. Diba? Tignan nyo yung pulis na ayaw hulihin si Digong kasi ayaw niya kasi DDS siya. Natanggal sa serbisyo. Tinulungan ni Sara? Hindi. Di ba? Kasi bobo nga kayo. Yung Davao nga lang, kaliit-liit ng Davao City, hindi nila marisolba yung problema dyan. Kayo pa, buong Pilipinas, tangina nyo, magtanim kayo ng kamote. After 3 months, bago mamatay si Digong, makakaharbis na kayo. Di ba? Tangina nyo, akala nyo pag na-presidente si Sara, babago buhay nyo. Tangina nyo, baho ng hininga ninyo, hindi mawawala yan. Yung tae ninyo, tae pa rin yan. Yung kabubuhan ninyo, bobo pa rin yan. Diba? Diyos mio, Marimar. Tignan nyo ginagawa ni Sara, tas tudo banat. Ay, Diyos mio, Marimar.
Ito pa, mga kababayan, speaking of Sara, speaking of Sara, ito yung sunod. Huwag kayong magalit mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS, kasi alam ko bobo kayo. Ito na. Kumakalat ngayon, mga kababayan, bago ideklara. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, di ba, binasa ko yan. Ngayon, halimbawa, live ko, di ba, nung nakarang araw, live ako ngayon, binasa ko. Na ang sabi, hindi aabot ng August 4 sa impeachment trial ni Sara, idideklara ng Supreme Court na unconstitutional yan. Dahil lahat ng nasa Supreme Court, mga kapraternity ni Digong yan. Hindi nga tayo nagkakamali. Pagkabukas, binalita, dineclared ng Supreme Court unconstitutional. So meron nga ngayon, mga kababayan, lumabas na bago idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment